All right, episode 3. We're back with KG Talks. Joining me this afternoon is Sagabain. Sagabain and Hanoka. So we're going to answer some questions from people from Instagram. So we posted kanina. Nag-post kami kanina ng mga questions. So ito yung maraming mga questions from sa lahat ng tao. Tingnan natin ha. Unang question. Ano po masasabi nyo sa narating at mararating pa ng sport dito sa Philippines? I guess yung bodybuilding, kung hinarating at kung mararating ng men's physique siguro dito sa Philippines. Ikaw na kasi. Anong mararating? Tingin ko ito na yung start ng opportunity ng mga athletes sa atin na mag-explore sa ibang country para makapag-compete. And tingin ko mas mag-build up yung confidence nila na makipag-compete talaga sa foreign country. Okay. Tsaka, ganda talaga nung ginawa ni Joven kasi namulat tayo na kaya pala ng homegrown. Ayun talaga. Ay, Mindset. hindi, I think Yun talaga. yun eh. Yun yung pinakamalaking Eye-opener sa mga... sa mga athletes, especially yung last year, yung naka Olympia, he was able to step on the Olympia stage. And then may mga nagsasabi, ganyan, hindi naman siya nanalo, ganyan. May mga nagbabash nung una, parang ako, sige, subukan yung lumaro. Kahit na sino sa inyo, ako magbabayad, sige, lumaro kayo doon kung makasampa kayo ng third call up. Akala kasi nila, pagka hindi ka nasama sa first call out, parang hindi na siya... Sobrang talo na. Hindi nila alam. Isipin mo, kunin palang pro card. Tapos, pro show. Hindi, pero kasi di ba yung Olympia, lahat yun Oo, nanalo lahat ng pro show. Di ba? Kumbaga lahat yun on their own right winners ng pro show per country. So para masama ka lang doon, parang laki ng karangalan for World na no. 'Di ba? So actually, dismayado ako dun eh. Pero sabi nga ni Kayo, sabi sa akin, sabi niya, ano ka ba? Top 20 in the world ka. Oo. doon lang niya na-realize na kung ano. Kasi yung paglabas niya galing backstage, medyo nakatunga pa to. Tapos kita mo naman sa mukha eh. Sabi ko sa kanya, uy, top 20 ka. Yun yung parang medyo nabuhayan siya ng konti. Pero syempre medyo ano pa. This year, anong tingin mo? Second call out. Ako top 6. Kahit na second call out lang, masaya. Yun lang, actually, yun na lang muna ginagol ko ngayon yung second call out. Yung at least naabot lang tayo sa finals. Top 6 Kasi first call out, second di ba? call out lang yung finals eh. Top 6 first call out. Top 8? 8. Top 8. 8 sila mag-call out. Pero ang laki din ng change eh. Kasi kahit na sa'yo, like, yung nilalaro mo dati na kondisyon ng 20 Mr. Manila or kahit na yung AFEC eh. Hindi na uubra yun ngayon. Oo, totoo. Hindi, sobrang layo. Sobrang layo na. Talagang every Hindi, year. even an amateur even sa amateur level ngayon, yung mga... Yung ano nga lang, di ba, Big Boss, KG Classic, grabe. Oh. Talagang kahit mismo yung mga team natin sinabi natin, ay, iba na talaga this year. So talagang nagli-level up talaga. Kaya kailangan that's why, di ba, nag-usap tayong tatlo tungkol sa yung mga nakaprep ngayon sa team. Nasabi ko, kailangan talaga natin mag-push. Totoo. Kasi iba na yung level ng dinadala ng mga athletes ngayon. Si Ken kasi hindi nakinig sa akin. Sabi ko, bro, off-season standard tayo. Pakita natin sa mga... Yung pandemic, okay ako. Ano ba diba? Kumagay na nagtayo ka ng gym, medyo doon ka nag-ano. Mapapanood nila sa previews, Tulog ka kasi nung nag-uusap Tulog ko. ka. Oo. Ayun, question sa kay Ken. Tips to those people na gustong mag-gym business. Tips para sa gym business? Kung meron kang mapapayo na isa, anong mapapayo mo sa gustong magbukas ng gym? Wag nila gawin dahil sa pera. Kasi maraming ibang businesses, though hindi ko sinasabing hindi kumikita sa gym. Kikita ka sa gym, pero para sa akin kahit anong business pasukin mo, mas maganda passion mo. Kasi parang in love ka eh. In love ka dun sa work, dun sa... Kumbaga, yung time mo, hindi ka pilit na pumupunta doon kasi passion mo. Tsaka yung ROI yata, hindi ganun kabilis bumalik dyan. Sa gym, oo. Diba? So, kung hindi mo hilig, Totoo. may inip ka dun sa ROI. Hindi siya kagaya nung parang, kunyari, magbabuy and sell ka ng kotse. Oo, makikita ka agad. Kaliwaan. So, feeling ko yun yung pinaka-number one na ano ko. If hindi mo siya passion, hindi naman kailangan sobrang passion mo siya na kagaya kang nagko-compete ka, ganyan. Basta mahilig ka sa fitness, yan. Dapat related siya. Vin, how does it feel for Joven stepping up in Olympia soon with Jerin? Ano yung feeling? Sobrang excited kasi yan yung pangarap namin ni Kuya Jeremy. Actually, siya rin nagsabi sa akin. Sobrang excited. Sinabi niya sa akin yan 2016, 2017, eh? 2017. 2017, nagsabay kami kumain sa Kebab Restaurant. Nung
doon niya pa lang ako na unang nakita na ano, sabi. Na malay mo, one day, di ba? Pag tayo sa stage. Tapos, this year na pala yung one day na yun. Nakakataas ng balahibo yun, no? Siyempre, kinakabahan ako na masaya. Tapos magkatabi pa kayo, no? Tapos transition namin para. Hindi, medyo binago mo naman yung binago ko na previous show mo eh. Hindi, yun yung ang dami nagtatanong eh. Babaguhin mo ba yung posing, yung presentation mo since ano? Pero I think naman, for me bagay kasi yung sa hubog ng katawan mo yung presentation eh. Kasi kung sa tutuusin, 2022, sino ba yun? Si Diogo yata eh. Same din na, Ginagaya niya yung posing din ni Jeremy. Pero hindi ginawa niya niya. makuha yung flow. Oo. Pero halos almost the same. So parang sa akin, maganda yung flow eh. So why change something that is working for your body type? Pero yun nga, ang change mo is yung sa likod. Yung transition mo sa likod and how you open your back is completely different now. That is yun yung pwede sabihin na Shorter na siya. yun yung pwede mo sabihin na ito ang Joven yun. Joven sa gabain na back pose. Hindi na yung May trademark. Oo. Hindi na yung infamous back post ni Jerry. Nung after nga nung show na yun, nung sa posing area ng KSY eh, ginagawa namin eh. That's, Di ba, Rich? Iron Holy Man. Stars. Diba? Ganda eh, Iron ganda Man, eh. Iron Man yun. Magsusuot Iron ng, Man back. magsusuot Ganda ng eh. ano. So, pati ako kailan ko lang nakita yun. Nakita ko yun nung, Yeah. kasi nakita ko na yung bagong back pose mo leading towards the show. Pero hindi ko nakita yung transition papunta to doon. that. Actually, to be honest, hindi ko practice yung transition. Ginagawa ko lang yung back post na ganun. Tapos yung buong transition na buong posing, never ko practice yun. On the spot yun sa stage. Hindi ko talaga yun. Pero everyday ka nagpa-practice. Sa mind ko, pinapractice ko siya. Freestyle. Pero hindi ko sinasabi na wag niyong Huwag gagawin. Wag niyong gagawin yung ginagawa ni Ben na hindi pinapractice. Pero sanay na kasi ako dun sa mga stepping eh. Kasi alam na ni Kumbaga, alam ko na i-connect. 2017 Hindi ako mag-freestyle ng posing. 2017 pa lang inaaral na yun ni Ben. Tapos So- kung naisip ko yung posing kasi, lagi siyang tumatakbo sa utak ko sa pag matutulog na ako na nagpo-posing ako. Kasi pinapractice mo sa utak mo. Oo. So yun nga. So pero parati ko sinasabi before sa mga bagong artists, kailangan niyo i-practice yung Oo. kailangan niyo i-practice yung posing. Way kahit na 8 weeks out, 10 weeks out, i-practice niyo na lalo na yung mga transition. Yung si Ben, the reason why nagagawa niya yun is kasi kabisado na niya paano i-activate Yung mga Kailangan. muscles. Kung ano yung isi-show na part. Oo. Yeah, ibig sabihin niya, parang this prep lang siya yung hindi nag-ano. Pero yung mga previous shows niya, Hindi na masyado nagpa-practice yan. Hindi na nagpa-practice yan. Hindi ako nagpo-practice talaga. Totoo. Kasi unang-una nahiya na rin ako sa gym. Hindi na masyado nagpa-practice. Kasi kung same yung gym, same sa kasayan, baka lagi ako mag-practice. Pero nag-gym ako sa mga aircon gym na maraming medyo parang hindi aware sa bodybuilding, kaya hindi na ako nagpo-posing. Pero yun nga, parang for me, kaya siya pro. Oo. Kasi alam ibang niya- level si Joven, hindi kailangan diba? mag-practice. Alam na niya yung ginagawa niya. So parang pero yung sa mga athletes dyan, try to practice pa rin. Sa akin na. Kasi iba pa rin yung na-practice mo. ma-practice mo at parang maging muscle memory na yung ano. Both practicing nyo ng actual, tapos practicing nyo rin sa utak nyo yung flow. Kasi ako tinitingnan ko, parang binivisualize ko na yung posing ko. Kasi alam ko naman na yung mga step backward, step ano. Kung paano ko i-twist yung body. So, ginagawa ko yun nga, binivisualize ko na. Actually, sinento sa yung mga posing, di ba sa isang ano lang yan, nakatayo lang mismo. Wala yung naglalakad, wala yung ano. Kumbaga, hinanap mo lang yung ano talagang mas maganda para sa... Okay, ito. Sa tingin nyo, makakakita ba tayo ng Pinoy na open or classic bodybuilder sa Olympic in the future? Will we ever see a fellow open or classic bodybuilder on stage? Ako tingin ko susunod yung classic. Kasi yung body structure natin, design siya na ano eh. Sa classic. Pang-aesthetic look talaga na ano eh. Na maliit yung waistline. Sino ba nagka-classic dito sa atin ng mga athletes? Sino rin Yung talagang yung talagang... Hindi, si Richard, 2-1. Pero 2-1 siya yun. Dati Ano siya ng 2-1. Sila si Nico. Classic. Ano? Nico. Kasi ang tagal na kasi hindi din naglaro ni Nico. Ah. So, kumbaga, Si Nico, si Ming. Di ba? Parang nag-move siya, pero naghahalo pa rin kay Ming. oo nga eh. Parang for me Ming should really decide kung saan siya pupunta. Oo. Para alam mo kung anong direction oo. talaga. Actually, meron ako nakikita naglalaro ng open. Pero bagay na bagay yung physical Classic. sa classic. Sino? Igual mo ang pangalan eh. Sa mukha. Yung mga naglalaro ng mga 65 ka Oo, sa mukha. 70.
Sa mukha kilala ko. Mm. Pero hindi taga dito sa Luzon eh. Yung tiga Davao. Oo. Baka mga taga doon. Yung isang tiga Davao na classic. Pero hindi ba parang mas mahihirapan sa classic dahil parang si Sibam matangkad tapos ilang years siya nag-dominate. Well, Pero yun nga, tama ka naman. kung sasabihin Sa mo, open, mas mahirap. hindi kung sasabihin mo, paano sa men's physique, si Erin Banks nandoon, Oo. matangkad din, malaki, di ba? Tapos this year si Joben na. Ikaw naman, hindi sa aris ko yung mga classic physics na. Hindi, pero, Hindi. I mean, di ba kasi, kailan lang pumasok yung classic eh? hindi, classic din kasi is bago din. Parang 2011 din lang yata siya sa Olympia, di ba? Pero yun nga, yung bodybuilding natin dito, hindi ko naman sa inaano ha, pero kasi yung open kasi na bodybuilding, pagdating ng pro level, Talagang, kung hindi ka kasing laki ni Sifra, Oo. wala kang chance. Dapat kasi makingani kasi bro. Kung Sifra, o si Ramil, Oo. di ba? Ganun yung mga size na kumbaga size game na rin. size game din naman talaga pag open. So pag hindi ka ganun kalaki, kasi Sifra ilang taon nang inano niyan and he just turned pro last year. Si Ramil ganun din. Ang tagal din yan. Ngayon din lang 2 years ago din lang nag-pro. So, Kailangan nila ikitan yun. oo. Diyan na ngayon papasok yung dating Joben. Nung wala pang Pinoy na Hindi, pero parang sa akin I think mas malaki yung chance ng classic. Oo. Kasi ang pinag-usapan nga namin, Pero talagang haba nila yung prep nila. ang edge natin is yung waistline. Diba? Oo, tama. Ang edge talaga natin sa Small joint kasi tayo. sa ibang bansa is mas maliit yung waistline. Yung V-taper talaga ng Pinoy or Asian itself, yung V-taper talaga ng Asian mas Ang kulang lang talaga sa Asian usually na napapansin ng mga judges is yung back. likod. Back, oo. Flat back. Kaya yung in 3D na likod. Nabigay natin last week. Ano ba ang flat back? Baka naman yung, kasi may ibang nanonood, flat back, ganyan. For me sa akin yung sa harap, kasi di ba 3D yung sa harap, kailangan yung paglikod din, 3D din. Makapal. Hindi siya yung porke ma-details lang. Kasi pag tinabihan ka nung makapal yung back na kahit hindi sobrang details, makikita mo na parang wala kang back talaga. Smooth. Oo. Tsaka pag nag-side ka, magmumukha kang sobrang payat tignan pag natabihan ka ng 3D. Oo. Yung muscle. 3-dimensional yung muscle na sa harap, bilog na bilog ka tignan. Sa gilid, bilog na bilog ka tignan. Sa likod, bilog na bilog ka tignan. Hindi yung parang sa harap ka lang parang bilog, tapos pag likod mo, parang wala nang laman. Hindi mo pa sinabi, parang pag nagtabi tayo. May comment na naman din. Ayun na naman magko-comment sa'yo na Comment na naman. Hindi. Tapos sasabihin nyo, nag-ano. Hindi, okay nga. Ayoko na sabihin yung pangalan kasi mas mamotivate siya mag-comment eh. bablock ko yan dito sa chat. Hindi. Wait naman yun. Ano yun? Siguro yun yung way niya. Para mapansin siya. Okay, realistically, how many years will it take for someone to build a competitive physique? Siguro yung competitive top 5. Paano tapon? Top 5 kasi kunyari sasali ka. Ilang taon mo dapat ipundar? Hindi pa siya specific eh. Sige, sabihin natin starting from zero. From zero? Zero. Depende sa genetics. Ako, minimum 3 years. Hindi siya talaga kaya Consistency. mabilisan. Hindi siya kaya ng 1 to 2 years. Lalo na kung this year, Hindi, kunyari, kung gaano ka, how many years ang kailangan to build a competitive physique? Ilang years? Lalo na Itong kung 4 this year. years. Tapos syempre dyan napapasok kung anong show. Kasi syempre marami namang... Kasi yung first year niya, nandun pa lang siya sa muscle building. Pero nangangapapa siya dun sa mga kung paano build up yung muscle. Trial and error pa yung first year. Tapos, yung next year, doon na siya nag-start matuto. Pero, may mga mali pa rin. Siguro sa third year, doon mas maano niya na. Kaya para sa mga beginners, kung talagang medyo nilook forward nila mag-compete, mas maganda talaga mag-focus muna sila mag-pack ng muscles. Di ba? Kasi... And that would take at least 2 years. Oo, di ba? Yun, kumbaga yun muna talaga. Huwag nilang Nutrition and training. Huwag nila masyadong isipin yung abs na Parang yung iba nakikita ko, di ba? Yung ibang nagtitraining. Nagtitraining sila, nagpo-focus sila dun sa machine. Hindi sila nagpo-focus dun sa movement ng body. Which is, yun yung important. Kaya ka nga mag-build ng muscle is para i-isolate yung muscle. Hindi para buhatin lang yung weight. Chasing every show of the year or
picking the biggest Strategically doing a show, assess, and then off-season. Strategically. one. Doon din ako. Hindi ako fan. Yun naman ginagawa natin. Yun yung ginawa natin after the first season ng team. Kasi yung after ng first season ng team, Ayun, parang sabay-sabay tayo. tuloy-tuloy. Oo. Kung anong show gusto, Available. Walang anong show available, sige lang, tuloy-tuloy. And then, yun nga, nag-refocus tayo 2019. Kasi ngayon, mas fine tweak pa natin ngayon. Especially now na parang may 4 weeks out, may final check out. Ay, parang 4 weeks out, check natin yung Condition. kung tutuloy o hindi. Diba? There's still that, kasi syempre, Kasi siguro yung iba, parang gusto nila yung maraming show, maraming medals. Pero para sa akin, mas, kunyari, go talaga nila maging pro kagaya ni Vin. Imbis na mas makakatulong siya, parang medyo magiging setback pa siya eh. Setback nga siya, bro. Kasi walang pupuntahan. Kumbaga, okay, parang nagiging setback. imbis na, for example, kunyari, lalo na kapag hindi mo nakuha yung first place or hindi ka nanalo sa show na yun, try mo pa ulit sa second, third, and fourth, imbis na mag-off-season ka na para mag-develop ng Yun yung ilalabas mo slow next down. year. Ano sa tingin mo yung optimal numbers of show for an athlete in a season? In a year? 2 2 to 3. to 3. 2 to 3. Kasi yun man ang ginagawa mo. Pero kung kaya nyo ng 1 to 2 show, okay lang. Pero huwag nga yung 4, 5, 6, mauubos ka na. Kasi anong nangyayari kasi doon, di ba? Kasi peak week, deplete, tapos carb up, tapos deplete na naman. Well, pwede yung magkakasunod na show, pero dapat sobrang lapit. Like 1 week out. 1 week out, 2 weeks out. Kasi yung mga 1 month, 2 months na. Kasi yung 1 month na sobrang light, wala naman stress na yung body. Mag-build up ka na lang ng cortisol level sa body. Totoo. Mas mahirapan na mag-grow yung body pag ganun. Okay. Tips for aspiring athletes looking to go seriously to compete and win. Ano yung mga tips para sa mga athletes na gustong mag-compete at manalo? Okay. Ikaw yung kakapanhalo lang. 3 years na ako din. Siyempre, number 1 tips ko sa inyo, dapat may budget kayo. Kasi magpe-fail yung prep nyo kapag kakulang kayo sa budget. And hindi kayo makakapag all out 100% na yung kaya nyo ilabas by that time. Kasi halimbawa, naka-prep ka na, tapos 4 weeks out ka na, tapos kukulangin ka ng pangbili ng protein. Diba? Instead na, kasi ang kailangan sa bodybuilding, as much as possible, same sources ng food yung ginagamit mo. Diba? Kung ano yung gamit mo sa cutting ng 8 weeks out, as much as possible, same ngayon. So, kung nakasalmon ka, pasalmon ka. Kaso, na low budget ka, so nag-switch ka ng mga itlog. Diba? Siyempre, magkakaiba yun ng nutrients, tsaka ng amino acid. So, yung nakukuha mo na amino acid sa salmon, biglang bababa dahil nag-switch ka. Mas magiging madali kasi yung adjustment ng food Oo. same source. Pero, like, so basically secure yung budget ka agad dapat. Oo, dapat. Diba? Kasi like, sa akin yung mga ibang na hindi ko na sinasabi sa inyo. Bigla na lang minsan may magme-message sa akin, pahingin ng pa-sponsor. Pangkulay. Hindi, pang-kulay o pang-registration. Parang ako, nag-prep ka na, Pero hindi ka pa sure. pero hindi mo pa pala Oo. nababayaran yung Registration mo. Oo. Parang sa akin, Kumbaga dapat kasama siya dun sa preparation. Kapag naka-plan na yung budget mo dun sa competition, sure yun. tsaka lagi dapat may pasobra ka na. Of course, it is an expensive. Yun yung nakakatakot. Yung parang yung ginawa ko nga, di ba, binenta ko yung motor ko nung first champion ko, yung sa Mr. Manila. Kasi kinapos na ako ng budget. Kaya ngayon alam mo na. Kaya ngayon, alam ko na nakakatakot talaga siya. Lalo na kung Olympia, magkano ba prep sa Olympia? Oo. Medyo, 1M. Bigat, di ba? Mabigat ang prep ng Olympia. Ang Olympia ang pinakamagastos. Ano pang mga pwede nating itanong dito? Yun. Favorite muscle to train and why? Legs, joke. Ako ngayon, back. Ano yung change? Okay, ang dami nagko-comment kasi na kitang-kita yung changes Sa back. likod niya, oo. yung back mo from Olympia to Tokyo Pro. Ano yung mga ginawa mo? Actually, ang una kong ginawa talaga is dapat i-address mo kung ano yung nagkukos ng imbalances sa back. Hindi yung puro stretching ka. Pag puro stretching ka, ang mangyayari is laging magbaback to zero. Kung babalik at babalik din siya. So, kailangan mo i-address yung nagkukos ng imbalances at the same time, kailangan mo siyang strengthen. Yan. Kaya ang ginawa ko, di ba, mga kettlebell training ako, tapos mobility works, tapos in-strengthen ko talaga. Inaanap ko talaga kung ano yung nagkukos na bakit umaangat yung kabilang side ko, yung kabila, naka-drop. Tapos yun, address ko. Then, lagi ko na siyang ni-strengthen. Kumbaga, sa rotator cuff, lagi ko na siyang ginagawa. Tapos, pinapakaramdaman ko yung mismo yung muscle. Anong ibig sabihin mo? During exercise, hindi rin siya talaga
pag binanatan mo agad siya kasi bro, na weak yung kabilang side, sinabay mo siya, imbalance yung muscle na magpupull. Kung baga dito, nagpupull ka ng lower lat or lower traps, dito nagpupull ka ng upper traps. Kaya, sobrang importante ng mirror. Kung baga pag nag-training ka, makikita mo agad kapag ka-imbalance yung movement mo. Tapos pinapakiramdaman ko lagi yung movement ng muscle. Last question. Hindi, mga last few. Last few. Ito, would you rather place second at pro shows forever or win first place but only in local shows? Ang klaseng tanong yan, kaya naman. Yan yung maling mindset. Every time lalaro ka, dapat ang goal mo is to win. Hindi, ang sinasabi nga, Kaya Oo. mananalo ka na lang ng second, second lagi sa pro show, pero first place local local. shows. Doon ako sa Sa second ako sa bigger show, syempre. I think yung sa ano, parang yung sa'yo, pro show yung ano, pro show yung MC, di ba? But parang feeling ko mas mabigat yung panalo mo sa Tokyo Pro. Na? Mas mabigat yung pagkapanalo mo sa Tokyo Pro compared sa pagkapanalo mo ng MC. competition level nung lumabas na ano, na athletes doon sa ano. Marami. Marami. Tapos yung level. Di ba? Actually, Thailand din marami. Di ba? 30 plus, no? Dito nasa 20 sa Tokyo. 18, 19. Nagdagdagan isa, 19 na. 19. So yun yung I think yung pinaka Second place sa pro show kaysa sa local. Pero sa pro scene, parang hindi na siya applicable, no? Kasi halos lahat ng pro. Oo, parang kung pro na yon, Oo eh. di ba? Ito. Thoughts about other Filipino athletes outside your team that are prepping for shows this year? Anong tungkol sa kanila? I guess, Siguro yung parang nakita mo, okay. I think marami naman eh. Actually, marami. Marami. Ang daming nag-level up Totoo. this year. Sobrang dami nag-level up na MP Pero athletes. ako iwan magbanggit na ano eh. Kasi baka may ma-demotivate din yung iba. Oo. Na hindi maano. Pero yun nga, parang sa akin, Madami. ako nagtag ako the other days. Ang tinitingnan ko kasi ngayon yung mga bata, Juniors level. yung mga juniors level. Kasi ito na yung mga susunod na totoo. aangat eh. Gusto mag-hit sila ng tama. Oo, ito na yung mga aangat susunod in the next Huwag yung parang bubugbugin sila sa show. yung mga next 3 years. I think sila na yung magdo-dominate in the next 3 years. Sila na yung magdo-dominate. Sila na yung Sa kanila ako lang ipabasa. Kumbaga sila yung future din. Ginamit ng sikit. Sila din yung future ng fitness, ano? Di ba? sila na yung future ng men's physique. Ito yung mga juniors. So, I think Pioneering future coaches sila. Oo. I think yun yung iniisip. Yun yung parati pag sa shows, yun yung parati yung tinitingnan kong division, yung juniors. Kasi yung mga like sa mga open class A, B, C o halos kilala mo na yung mga mukha eh. Pero sa juniors doon mo yung nakikita yung mga bago. Na nakikita mo na talaga nag-improve. Oo. Pero sa open lately, lalo na nung KG Classic, parang ang dami talagang kaya din mag-pro. Oh, Sobrang ang dami na. talaga. Ang dami Iba na. na talaga. So, parang last na. Hanap tayong Yung mabigat na tanungan na hindi namin sagutin ni Ken. meron din sa Message. sa Messenger sa Facebook. Tingnan natin. Tungkol sa show, Ano tungkol sa show? Wala naman. KG. Bilhin na kayo ng V-Life sa peanut butter. Sa KSYN kayo bumili ah. Shopee. Original. Creamy. Di ba? Manalo yung lasa niya, promise. Huwag sa Shopee, sa KSYN. Nakaka-addict. Yung Chucky, isang upuan sa akin sa Japan. Correct. Ubus ka agad yun. Sabi ko, lalagyan ko lagi tinapay. Tapos, sabi ko, Ubus mo? di ko na. Tapos after to, naubos ko. Pero after show na yun. After show. After show. Kala ko Pero hindi ako show eh. nag- Tapos biglang boom. Kaya hindi na rin ako anong tawag doon? Dirty, after. Ang kaya namin puro malinis lang. Okay, last na. Kumbaga nag-overload lang ako ng fat sa peanut butter. How much po ba yung expenses sa prep? Both nati and enhanced? Hindi sila malayo eh. Oo. Right. Sa pagkain alone. Sa pagkain, Sa pagkain? Actually sa akin, kung same weight lang,
sila. Kunyari, same weight yung nati, same weight yung ano. Hindi naman siya talaga sobrang nagkakalayo sa food. Ano, 500, 700 a day. Expenses. 500 lang? Kung walang salmon, Oo, depende sa depende food kasi choices. sa food choices nila eh. Ang nakakabigat kasi yung salmon, beef, nuts. Pero kung chicken and egg, fish, 500 to 700. Pero kung may salmon, tsaka ano, siguro 1.2 to 1.5. Yung mascot natin nandito na. 1 to 5, 1.5 Eh a kung day. merong ano, yung beef peanut butter. Aba, magiging 900 na lang yun kasi yung source of fats niya na doon na. Hindi, quality naman kahit 'di ba? Oo, may no sugar ako. Quality naman siya. Kung baga ganun talaga, kung siyempre mas gusto mong pumili ng mas masarap, gusto mong pumili ng mas quality na food. Oo. Kasama rin talaga aakibat yung presyo. Kaya nga sinabi ko before, sobrang iba yung ano, yung mag-prep ka dito, tsaka mag-prep ka sa ibang bansa. Hindi siya biro. Kasi sa atin, mas mahal yung quality. Doon, yung quality nila, parang pang 3 days. Hindi, yung normal na binibili mo, yung kumbaga yung pinakamura nila doon, Oo. halos parang quality na dito. Mas quality pa yung pinakamura nila. Kumbaga yung pang-sale nila doon na karne, dito sa atin, maputla na, yung sa kanila mapula pa. Siguro yun yung one of the reasons why yung minsan iniisip ko, di ba, may mga ibang athletes na Phil-Am o yung mga Phil-Am o yung mga ibang athlete na Pinoy na sa ibang bansa. Na parang minsan gusto ko sabihin sa kanila, halika, punta kayo dito sa Pilipinas, prep kayo ng kahit na isang season lang. Oo. Para ma-feel lang nila. Tapos na-experience nila na wala kang mabili ng ganito. Yung wala kang mabila na manok. Parang Kasi, ngayon, hirap ako kumayat ng beef. di ba? Hirap ako, bro. Hirap ka nang wala kang... So, ang ginawa ko, pumunta akong SNR, bumili ako ng 90% lean, tsaka 10 na yung nakabalot na, yung beer client. Oo. Yun na lang muna gagamitin ko, kasi wala akong magamit na beef. Di ba? Yun yung, I think, yun yung hindi naiintindihan ng marami kung gaano kahirap mag-prep dito sa Pilipinas. Na, buti na lang may kasayan na ngayon na maganda na yung equipment. Hindi, pero totoo. Tapos may waking na pwede silang Hindi totoo kasi 'di ba, yung gym na yung kasayan was built in mind na para sa mga athletes, Totoo. yung mga gusto mag-compete and everything, Kaya loaded siya ng equipment. 'di ba? Hindi katulad nung ibang chain gyms dito sa ano na hindi ganun kaganda yung Saka equipment. sobrang konti ng equipment. Kailangan mo mag-ikot. So yun yung yung parang buti na lang meron ng ibang gyms dito na may Complete package. yung kompleto na yung gyms. Pero yun ang I guess hindi alam ng mga maraming tao outside of the Philippines. Sa Japan nga, no? Kahit maliliit na gyms, kumpleto. Kompleto. Pinuntahan namin AF, yung AF Namin ng bro, ang ganda. yung air Hindi siya ganun kalaki, pero yung gamit, kompleto. na-maximize. Kompleto yung gamit. 2 power rack sila. Tapos yung may pang-back sila, may pan-leg sila, may pendulum squat. Nga rin, meron pa nga sila ng mga pang-stretching din na kompleto, resistance band, yung grip na pang-back. Diba? Yung grip na pang-back, meron sila Kompleto rin yung sila. pinakamalaki. Nakaset. From yung maliliit na Malaki. depende na grip, tapos merong malalaki, pahaba na pahaba, yung hanggang Tapos yung pinakamalaki. group nila iba-iba, meron yung may attachment na dito. So hindi mo na kailangan mag-full grip, pwede naka-hook lang. Isolated talaga. Kompleto. So, yun. Well, okay. So, thank you for joining us this afternoon. Any last words para sa mga nanonood? Yun lang. Always stay hungry, stay humble, tsaka syempre, be legendary, tapos keep grinding. Ikaw. Let's see. Hindi sa Olympia. Yeah. So, again, thank you very much for joining us. This is Kerwin. We'll see you for episode 4. Okay, finish, done. Okay, let's eat.